today in our first service 2026. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. And please pray. Pag-pray niyo po ako, and God give me strength and wisdom. No? Na merong padala muli ang Diyos sa atin na mensahe. Amen. At meron tayong mga ilang talata nating basahin. Unahin mo natin ang Isaiah 22. Isaiah 22, at meron tayong bubuksan din sa New Testament. No? Verse 20. Ito yung panimula natin. Mensahe ng paano natin isimulan muli ang 2026. Amen. Kailangan mayroon tayong salita ng Diyos na gabay sa ating buhay, sa ating paglalakbay, no, sa taong ito. Basahin natin ang Isaiah 22, verse 20 hanggang 22. Tapos sa 2 Corinthians 9, verse 8. Na meron tayong New Testament. Sige, nakita na po natin sa Amen. Isaiah 22, verse beginning 20 hanggang 22. Yan. 3 verse lang ating babasahin. At salita nating basahin, at sabay nating basahin ang verse 22. Yan. Ang sabi ng verse 20, and it shall come to pass in that day that I will call my servant Eliakim, the son of Hilkiah, clothe him with a robe, strengthen with a girdle. I will commit the government unto his hand, and he shall be father of the inhabitants of Jerusalem and to the house of Judah. Sabay-sabay natin basahin ang verse 22. And the key of house of David will I lay upon his shoulder. He shall open, none shall shut. And he shall shut, and none shall open. Yan po. At sa 2 Corinthians 9 verse 8, yung connection ng verse natin. 2 Corinthians 9:8. Nakita na po natin si Amen. Verse 8 lang, basahin natin. They begin, and God is able to make all grace abound toward you, and ye shall always having all sufficiency in all things. Yan. Sufficiency in all things. Grace abound. Having all sufficiency in all things. God is able. Yan po, no? Napagandang mensahe natin ngayon. Amen. God is able. God is able to bless you abundantly. Amen. Nandito po sa ating binasa, no? I-connect natin mamaya, no? Tayo po muna ay simuko, tayo manalangin. Dakilang Diyos Ama sa langit, thank you God for the passage that we read today. Holy Spirit of God, we need your guidance and power as I deliver your message, O God, this morning. Make me a blessing, O God. Help us to understand thy word, and we may apply this unto wisdom, O God. Salamat po, Panginoon, sa passage na ito ang aming gabay sa aming paglalakbay, sa aming buhay, sa pagtawid namin sa taong ito muli, na panibagong taon, panibagong hamon muli, na binigay nyo sa aming araw na ito, taong ito, Panginoon. Maraming salamat muli, Panginoon. Empty our hearts, O God, this morning, so that your word may be penetrate in our heart, O God, and send us revival today, O God. And this is the first Sunday, Panginoon, we give glory to thy name, O God. We worship thee in spirit and in truth today, O God. Cleanse our heart, forgive our sins. Whatever accomplished today, I bring back all the glory and honor to thy name, O God. Cleanse our heart, O God, this morning, and forgive our sins. And all these things you asked in Christ Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amen.
You may be seated. Ang sabi ng Isaiah 22, sa verse 22, yung ating key verse doon. And the key of house of David will I lay upon his shoulder. No? Key of the house of David will lay upon his shoulder. Ang pag-usapan natin ngayon ay the key that unlock abundant blessing. Ang susi para mabuksan ang masaganang pagpapala ng Diyos sa taong 2026. Marami pong mga challenges, trials, testing in life, no, sa taong ito. Pero makita natin, kapatid, no, ay hindi yan hadlang, no, na hindi po tayo pagpalain ng Panginoon. No. Katulad din ng 2025, marami rin tayong pagsubok na ating naranasan. Oo. Pero makita natin, kapatid, no, ay nalampasan natin, kapatid. Kaya ganoon din ang gagawin ng Diyos sa atin. No. Tanda natin, ang Diyos natin ay dakila. Amen. Sabi ng awiting kanina, dakila ang Diyos. God is supreme God. He is in control of everything. Siya ang may control ng lahat. Kaya kapatid, sabi ni Apostle Paul sa ating binasa sa 2 Corinthians 9:8, God is able to make grace abound. God is able to bless you abundantly this year in spite of challenges, trials we face this 2026. No? Ay walang makakapigil sa pagpapala ng Diyos sa atin. Ang pagpapala ng Diyos ay hindi lang material o pera o kayamanan. Marami pong blessing ang Diyos sa atin. No? Ang sabi niya sa 2 Corinthians 9, verse 8, to make all grace abound and all sufficiency in all things. Amen. All things, lahat ng mga bagay. Maging masagana ka. Amen. Hindi lang pinansyal, maging masagana ka. Amen. In fact, money is the least of the blessing of God. Ang money ay pinakamaliit lang na blessing ng Diyos. Amen. Oo. But those are blessings that money cannot buy. Amen. Kaya makita natin, kapatid, no? At iba dyan ay naranasan na natin ang mga pagpapala ng Diyos na hindi kayang palitan, pantayan, kahit anong salapi, kapatid. No? Na yan ang dapat nating pasalamatan sa Diyos. Kaya dapat, kapatid, no, makita natin yung susi, no, para mabuksan, to unlock the abundant blessing ng Panginoon. No? Yung susi na makapagbukas. Sabi diyan ni Paul, kaya niyang tayo'y pagpalain ng Panginoon. Amen. Kaya nandito po, sabi ni Isaiah, yung tungkol sa susi. Oo. Paano mabuksan ang susi ng masaganang pagpapala ng Diyos? Amen. Sa ating binasa, balik muna tayo doon sa Isaiah, ay makita natin sa story ni Isaiah, the writer of this book. Binanggit, sabi niya sa 20, it shall come to pass in the day that I will call my servant Eliakim, the son of Hilkiah. Amen. Si Eliakim, sino si Eliakim? Si Eliakim po ay isang lingkod ni Hezekiah. Na hari ng Juda. Siya ay lingkod. No? Sa panahon ni Hezekiah, na siya ay isang opisyal ng palasyo. Oo.
palasyo. Kaya inilarawan niyan sa dito, sa verse dito, the key of the house of David. The key of the house of David. Ibig sabihin, siya ang may hawak ng kapangyarihan ng trono ng palasyo. Oo. Siya ang may hawak ng susi ng palasyo. Siya ay may kapangyarihan na kung sino, siya may kapangyarihan na magbukas ng pinto. Katulad nitong pinto. Ay, nakasara na pala. Oo. Pag nakalak yan, no, ay subukan natin iyo. Kasi lahat ng pintuan natin may susi. Hindi lang kasi natin nalalak yan. No. Pero subukan natin ilak. Si Hilkiah, yan. Isasara niya ang pinto. Yan. Sinara na ang pintuan ni Hilkiah. Siya ang may kapangyarihan na magbukas ng pintuan na yan. Pag sinara niya, walang makabukas. Pero pag binuksan niya, ayan, balik ka na naman, buksan mo. Pag binuksan niya, walang makakapigil kahit sino man. Pag binuksan niya, yan. Ibig sabihin, maganda ang ilustrasyon na ito, kapatid. Sa taon 28-26. No. Makita natin si Hilkiah, sino ba si Eliakim? No. Siya ay may kapangyarihan na buksan. Walang sino mang makabukas niyan. Ang may hawak ng susi, si Eliakim. Si Eliakim ang may hawak ng susi. Kaya bubuksan niya o hindi. Siya ang may kapangyarihan. So makita natin ang mensahe. Si Eliakim ay naglalarawan ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ang may hawak ng susi. Kung ikaw ay pagpalain niya o hindi ka pagpalain. Oo. Sa Kanya, hindi sa atin. Kaya kapatid, kung wala kang susi, kahit anong gawin mong pagsisikap, pagsisipag, pagpupuyat, kahit hindi ka na matulog dahil sa kakatrabaho, unless pag wala ang susi na magbukas ng masaganang pagpapala, wala tayong magagawa. No, si Kristo. Tingnan nyo sa Revelation 3 verse 7. Okay na yun. Okay na, Eliakim. Okay, Revelation 3 verse 7. Dapat matagpuan ninyo ang susi. Oo. Kasi kahit anong sikap, walang mangyayari sa ating pagsisikap. Oo. Pag hindi makita mo yung susi na yan, kahit anong bukas mo, hindi yan magbubukas kasi may susi. Kailangan makita natin, yan ang mensahe natin, the key to unlock abundance blessing. Revelation 3, verse 7. And the angel of the church in Philadelphia write these things. The angel of Philadelphia. This thing saith that he that is holy, that is true, he that the key of David, he that openeth, and no man shutteth, and no man openeth.
Amen. Ang susi sa ating Panginoong Kristo na siya ang may kapangyarihan na magbukas ng pagpapala sa iyo, kapatid. Sabi niya, unto the angel, and he said, unto the angel of the church in Philadelphia. Yung angel, the Greek word of angel means angelos. English meaning means messenger. Messenger. Anong messenger? Tagadala ng mensahe. Yan. Angel. Angelos. Sinong dadala ng mensahe? The pastor. Yan ang trabaho ng pastor, kapatid. Philadelphia is the picture of the Bible-believing Baptist Church na may pastor na nagbibigay ng mensahe para makita natin ang susi. Mahawakan natin ang susi para magbukas ang masaganang pagpapala ng Diyos. Oo. Yan. Yan ang mensahe natin. The key that unlock abundant blessing. At sabi ni Paul, kaya ng Diyos, ang Diyos may kakayahan na ikaw hindi lang pagpalain ng Diyos, kundi pasaganahin pa ng Panginoon. Saan? Sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. In all things. Sufficiency in all things. Ano yung all things? Name it. Spiritual things, material things, financial things, physical things, emotional things, social things, lahat. All. Name it. Sabi ng Panginoon, kaya ng Diyos. Dahil ang Diyos natin, dakila. Kaya niya. He can create something out of nothing. He created everything because of His Word. Amen? Salita lang niya. And the Lord, and God said, di ba? And God said, I will make man in mine own image. Lahat. And God said, the power of the Word of God. Amen? Kaya, salamat. Mayroong church, mayroong angel, messenger of the message of God, which is the Word of God, na magturo sa atin kung saan natin matagpuan ang susi para mabuksan ang masaganang pagpapala para sa iyo, para sa kanyang mga anak. Amen? Yan po. Mayroong messenger na ginagamit ang Diyos doon sa mga churches sa Philadelphia. Larawan po yan ng simbahan natin sa ngayon, the New Testament. Amen? Yan po ang ating pag-usapan. Yung susi para mabuksan ang masaganang pagpapala ng Diyos, the key to unlock abundant blessing. And no one will open except the Lord. Amen. Sabi ko nga, kailangan malapit ka sa Diyos. Bakit? Sa kanyang susi. Bulong ka, Panginoon, kailangan ko ganito, Panginoon. Buksan ng Panginoon susi. Bukas. Amen. Pero kung malayo ka sa Diyos, malayo ka sa Philadelphia, which is the church, malayo ka sa pastor, malayo ka sa salita ng Diyos, sarado palagi ang pagpapala ng Diyos. Oo. Nahihirapan ka, kapatid.
Oo. Pag hindi gagawa ang Diyos sa ating buhay, wala tayong magagawa. Sabi ng John 15, verse 5, For without me, ye can do nothing. Pag hindi ka nakakonect sa Diyos, wala nang mangyayari sa buhay natin. Pagsisikap natin, walang mangyayari, kapatid. Kaya kapatid, maganda. Makita natin ang susi. No? Ng paano mabuksan ang masaganang pagpapala sa taong ito, kapatid. Makita natin ang prinsipyo ng Diyos sa kanyang salita. Amen. Kaya, nandito, sa likod ng pulpitong ito, dito sa salita ng Diyos na ito, dito natin matagpuan. Paano mabuksan, ma-unlock ang pagpapala ng Diyos. Nakita niyo yung ilustrasyon. Kahit anong gagawin mo dyan, kapatid. Kahit anong efforts mo, hindi mo mabuksan. Kasi walang susi. May susi lahat ng pintuan ng pagpapala ng Panginoon. Amen. Kaya po, makita natin, pag-usapan natin ang prinsipyo ng salita ng Panginoon. Sa taong ito, paano mabuksan ang masaganang pagpapala ng Panginoon sa atin. So, number one na. Pwede tayo mag-invitation na, no? Pero number one pa lang. Number one lang. Number one, para mabuksan ang pagpapala ng Diyos sa taong ito. In spite, hindi ko sinasabi, walang challenges, walang trials, mayroon. Pero hindi magsasara. Walang makapigil sa pagpapala ng Panginoon. Kung makita natin, matagpuan natin ang susi. So, number one na susi sa ating paglalakbay sa taong ito. Number one, set a goal this year. Mayroon kang plano. Mayroon kang goal. Mayroon kang mithiin sa taong ito. Ibig sabihin, may target ka sa taong ito. Oo. Pag-ano nga, meron na akong sample sa target na yan. Si Brother Bal naman palang bala. Si Brother Bal ay magaling sa target. Oo. Yan. Pag si Brother Bal ang tatarget, hindi na mawala. Ay, Brother Bal, bigyan mo na sa puan. Yan. Kailangan set a goal. Mayroon kang target. Sa taong ito, ang buhay natin hindi patsamba-tsamba. We don't believe chance. We believe choice. Piliin mo na mayroon kang tina-target sa taong ito. Huwag yung suntok sa hangin. Kasi pag ang buhay natin sa taong ito, wala kang tina-target. Bukan mo nga. Yan. May tina-target ka. Amen. Hindi yung basta-basta ka lang tira ng tira. Wala ka namang tina-target. Mapapagod ka lang sa taong ito, puro ka lang ganyan. Wala namang mangyayari sa buhay natin. Bakit? Wala kang tina-target. No? Anong sabi ni Paul? Sa Philippians 3:13. I press toward the mark of the high calling of God. I press toward the mark for the prize. Amen. Of the high calling of God. Amen. Meron kang tina-target sa buhay. Hindi patsamba-tsamba ang buhay natin. Meron kang plano. Meron kang mithiin. Kung ano ang mangyayari sa taong ito. May goal ka. Amen. Maging sa simbahan natin, mayroon tayong goal. Last year, ang goal natin, malagyan ito ng tiles
malagyan ito ng altar, malagyan ito ng stage. Yan ang goal natin last year, malagyan ng pintuan. Nireview namin yung Truback. Nireview natin last year, bago, wala pa. Nakaganyan lang. Walang bintana. No? Walang pintuan. Amen? Pero mayroon tayong goal na nais, maabot at mangyari. And before the end of the year, nakita nyo na ang target natin. Yan. Nakita na. Amen. Ay kung wala tayong goal sa church, bahala na, Panginoon. Kung ano mangyari dyan, Panginoon, bahala ka na. Hindi ganon. Mayroon kang target. Ito muna, unahin natin. Tiles muna. Ito muna, ganito. May target. Kaya ngayong taon, mayroon na ulit tayong target na mamimit. Kaya sabi niya, I press toward the mark of the high calling of God. The word press means to pursue. To pursue. To pursue. Yan. Things that pressure you. Yan ang nagtutulak sa iyo para mag-isip ka, manalangin ka, hingi ka ng wisdom sa Diyos. Paano natin matarget? Yan, kapatid. Oo. Kailangan targetin natin. Mayroon ang goal natin matarget. Marating natin ang ating mithiin at plano. Amen. Hindi basta-basta lang nag-iisip ka, wala ka nang gagawin. Kailangan may action. Amen. Meron kang dream sa buhay. Amen. Dream without action is only a wish. Wish. Wish ko sana itong taong ito, puro wish, sa birthday, anong wish mo? Amen. Oh, ginagamit sa birthday ang word na wish. Yeah, dream without action is only wish. At the end of the year, wish ko lang. Walang nangyari. Amen. Kaya kailangan, hawakan mo ang target, targetin mo. Yan. Targetin mo. Abutin mo yan. Yan ang mag-pressure sa'yo. Kaya nga, I press toward the mark. Parang yung toothpaste na walang laman. Anong gagawin mo sa... nung tayo nagsimula ng nagmi-mission, pag hinadpa, wala ng toothpaste. Sabi ko, aawit ka ng press on. Kuha ka ng martilyo at martilyohin mo ang toothpaste na yan. Mapipressure siya, lalabas siya. May malalabas na Colgate. Yan, pressure. Kailangan mayroong magpipressure sa atin. Ano magpipressure sa atin? Yung ating goal sa buhay. Amen? So, mayroon tayong goal. Ano ba ang goal natin para sa ating pamilya? Ano ba ang goal natin sa pamilya natin? Gusto ko sa aking pamilya, lahat kami nagsisimba. Amen. Magsisikap ka. Ang goal mo, magsisimba. Siyempre, ikaw na mayroong goal, magsimba ka. Kasi marami kang, pag ikaw ay magulang, maraming nakatingin sa iyo, mga anak. Ang goal mo, lahat kayo pamilya, magsimba. Siyempre, kayo rin magsimba. Lahat. Si tatay, magsimba. Si nanay, magsimba. May goal kayo buong pamilya. Amen. Kasi kung wala kang goal sa pamilya mo na kayo complete attendance this year, walang mangyayari. Amen. Oo. Kung sisimba ka lang kung kailan ang gusto mo, oo. Mahirapan. Hindi marating.
Kaya dapat mayroon tayong target sa ating pamilya. Ano ba ang target natin sa ating pamilya? Gusto ko ating pamilya, lahat sila masiran ng salita ng Diyos. Gagawa ka ng pressure. Ano kaya ang gagawin natin para mabot natin sila sa Panginoon? Amen? Meron kang pressure, gagastos ka. Amen? One time, umuwi kami sa probinsya, kapatid. May goal kami, sabi ko, mag-gather tayo ng mga 60 na kamag-anak. Masira natin ang salita ng Panginoon. Amen? 60. Oo. Panty may bite. Oo. Nagluto kami ng pansit. At tinawag yung mga kapitbahay. Dito kayo. Meron kaming papakain. Kasi babalik kami na. Oo. Dumarating 60. Nakahanda ng puwan 60. Oo. At nag-share kami ng salita ng Panginoon. Kasama ko si Pastor Alan, siya ang nag-preach ng gospel sa mga loved ones. More than 60 got saved. May goal ka eh. Amen? May goal ka. Oo. Nag-goal kami. Lahat ng taong masalubong natin dito sa probinsya, share natin ng salita ng Diyos. Amen? Kaya mapalad ang mga taong nasalubong namin. Sila ay tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas. Amen? May goal ka. Amen? Ano ang goal natin? Sa pamilya, ano ang goal natin? Sa ministry, last year, wala kang ministry, umalis ka sa ministry, aba mag-goal ka ngayong taon. Kailangan, ano ba ang pwede sa akin sa ministry? Amen? Ang sabi ng 1 Timothy 1:12, I thank God that He hath enabled me. Ano ba sabi diyan? Buksan natin, hindi ko na-memorize, sorry. 1:12. 1 Timothy 1:12. I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for He counted me faithful, putting me in the ministry. Amen. God is counting you in the ministry. God is expecting you to have a ministry. He is counting you. Binibilang ka ng Diyos. Bakit si kapatid? Hindi pa ito nagmi-ministry. I want to put him in the ministry. He is counting you. Ay wala kang goal sa ministry, matapos ulit ang 2016, wala ka ulit ministry. Ano ba ang ministry natin? No. Gusto maging usher, gusto maging choir, gusto maging soul winner, gusto maging mag-discipler. There are different kinds of ministry. Amen? Meron nga hindi nakasama, pero siya ang tagaluto ng mga soul winner. It's a great ministry. Amen? Great ministry. No. Siya ang tagahugas ng mga kainan ng mga soul winner. Great ministry. Amen. Oh. Kahit saan kang ministry. Sa school, pwede kang gamitin ng Diyos sa ministry. Makapag-share ka, may Bible study ka. Wherever you go, pwede ka may ministry. Ang mahalaga, may goal ka, kapatid. No? Anong goal natin? To be a song leader, to be a preacher. May goal dapat tayo. Set a goal. Kailangan malinaw ang ating goal. Ang ating plano. No. Ano ba ang plano na? Ano ba ang goal natin pagdating sa finances? Gusto ko, Panginoon, more blessing, financial blessing to come this year. Ano gagawin? Aba, mag-faithful ka sa iyong pagbibigay. Amen. Yan ang sikreto ng Diyos para buksan ang pagpapala ng Diyos pagdating sa financial, maging faithful ka sa iyong pagbibigay. Amen. Give, and it shall be given unto you. Magbigay ka para babalikan ka ulit ng Panginoon. Amen. Meron kang goal sa ating buhay, kapatid. No? Mayroon kang goal sa lahat, maging sa financial. No? Ano, may goal ka. Set a goal.
Sa mga young people, ano ba ang goal natin? Makatapos ka sa pag-aaral. May goal ka. Tatargetin mo na ang pag-aaral mo, makatapos ka at makapagtrabaho ka. Kung may goal ka, hindi ka madidistract sa mga bagay. Amen. Huwag yung i-target mo yung ibang bagay. Target mo lang yung pag-aaral mo. Oo. Kaya pag mayroong nanliligaw, ay wag mo na. May tinatarget ako. Hindi ikaw ang target ko. Oo. Kasi pag itatargetin ka na at matamaan kita, walang mangyari sa buhay ko. Amen. Hindi kalooban ng Diyos. Na ganyan, kapatid. Meron kang target. Write it down, your goal. Sulat mo. Sulat mo yan. At ipanalangin mo sa Diyos. Proverbs 16:3. Commit thy work unto the Lord, and He shall establish. Oo, siya ang mag-aayos ng ating plano. Ibigay natin sa Diyos. Yan. So makita natin, yan ang goal natin, kapatid, sa taong ito. Ano ang goal natin sa ating pagbibigay? Sa ating marriage life, ano ang ating goal sa family, sa marriage life? Amen? May goal kayo. Sang mag-asawa. Amen? Kasi ang mag-asawa ay hindi mawala yung pag-aaway. Pero wala na nag-amen. Pero hindi pwede maghiwalay. Amen. Kaya away lang kayo ng away, basta walang hiwalay. Okay, number 2 na. Number 2. Kaya saan ka man aspeto, may target ka. In family, in your ministry, in your finances, in your lahat, in your study, in your work, in your business, kailangan may goal ka, kapatid. Yan ang target natin, kapatid, sa taong ito. Para mabuksan muli ang pagpapala ng Diyos. Number 2. Kaya nga, basic ang ating puntos. Basic lang. Amen. Basic. Lagi natin narinig yan, kapatid. Number 2. Ito ulit, number 2 basic na puntos. Seek God first. Unahin mo ang Diyos. Simple lang. Pero mahirap gawin. Ibig sabihin, make God is your priority in your life. Ito ang prinsipyo na hindi nagbabago. Amen. Prinsipyo ng Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Added means blessing. Amen. Ano ang susi para madagdagan, maging masagana pa ang blessing mo? Praise God, pinagpala ka last 2025 at dagdagan pa ng Diyos, kapatid. Ano ang susi? Unahin mo lang ang Diyos. Amen. Para mabuksan ang pagpapala ng Panginoon. Huwag mong gawin number 2, number 3 ang Diyos. Huwag mong gawing second ang Diyos. Huwag mong gawing second option ang Diyos. Number 1, dapat priority ang Diyos. Give everything to God first to the Lord. Amen. Don't give leftover. Huwag mong bigyan ng tira-tira ang Diyos. Maging sa maliit na bagay, unahin mo ang Diyos. Luke 16 verse 10. If you are faithful in few things, you are faithful also in big things. Amen. Simulan mo sa maliit. Amen. Maliit na oras, ibigay natin sa Panginoon. Amen. Maliit lang yan na oras. Pero pag hindi natin kayang ibigay ang oras, minuto sa Diyos, no,
Nahirapan tayo, kapatid. Tandaan natin, Ecclesiastes chapter 3, verse 1. To everything there is season and a time to every purpose under the sun, under the heaven. To everything there is a season. Season, may panahon. Ang lahat ng bagay may panahon. At time for everything. May panahon sa lahat ng bagay. Kaya kapatid, sa oras pa lamang. Maging tapat ka sa oras. Maliit na oras ang ibigay mo sa Diyos. Doon ang susi para mabuksan ang masaganang pagpapala ng Diyos. Amen. Maging sa oras ng pananambahan. Amen. Subukan natin in 1 Corinthians 16 verse 2. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store as God prospereth him. Amen? Makita natin? Upon the first day of the week. What is first day? Sunday and Sunday. First for the Lord. Hindi lang first Sunday of the year. Every week, first Sunday is for the Lord. 52 Sundays is for the Lord, not for us. He gave us 6 days to work and 1 day, first day for the Lord. Give your first to the Lord. Your first day to the Lord. Amen? Ang sabi niya, let every one of you. Let every one of you. Every one of you. Bawat isa. Amen. Let everyone. Ibig sabihin, lahat ng membro ng pamilya must be in the house of God. Everyone. Mula sa adult, young people, children, baby, everyone must be in the house of God. Amen. Subukan lang natin yan, kapatid. No? Subukan natin. Ibigay natin ang the best sa Panginoon pagdating sa oras. No? We come to the church to worship Him, to glorify Him, because our God is great. He is worthy of praise. Amen. Siya ang karapat-dapat na purihin natin. Kaya tayo nag-worship sa Panginoon in the house of God. At pag-worship natin, nandyan yung offering. We offer to the Lord. Amen. Kaya huwag nating bigyan ang Diyos ng leftover. Mga tira-tira. Amen. Give your best time to the Lord. 1 day is for Him. Give your first to the Lord. Amen. Don't give leftover. Treat God as God. Amen. I-treat mo, Diyos yan eh. He is worthy of the best and first excellent service to God. Yan ang ibigay natin sa Kanya. Treat God as your God. Amen. Don't treat God as a dog. Di ba yung God? Pag binigtan mo yung God, naging dog. Anong binibigyan natin sa mga dog? Buti pa nga yung mga dog. Special ang kinakain nila ngayon. Ayaw na kumain nila ng mga tira-tira. Bibili ka pa ng dog food. Oo. Kaya ibigay natin sa Diyos. Seek God first this year, 2026. Amen? Yan po. Oo. Subukan natin, kapatid. Unahin lagi natin ang Panginoon. Subukan natin sa 2026 na ito, kapatid. Kung hindi natin makita ang susi para mabuksan kung paano ka pagpalain ng Panginoon.
Amen. Yan, lahat. Unahin mo ang Diyos. Sa iyong pagbibigay, unahin mo ang Diyos. Kaya nga, mayroon tayong first fruit giving. Amen. Oo. Maganda, mayroon kang plano sa iyong first fruit. Amen. Ako personally, mayroon akong alkansya para sa first fruit. Bubuksan ko yan before ng 2025. Before 25, bago magbigay ng first fruit. Bubuksan ko na ang aking first fruit. At yan ang ibibigay ko sa Panginoon. Akin yan personal. May plano ko para sa aking first fruit. Kasi blessing ang first fruit eh. Honor the Lord with thy substance and thy first fruit of all thy increase. Ang blessing, verse 10. So shall thy barns filled with plenty. Barns filled with plenty. Plenty. Abundant. Isa yan sa susi ng pagpapala maging sa pinansyal. Subukan natin. Kung hindi pa nakasubok kayo mag-first fruit. Sa ating mga bisita, hindi pa nila alam kung ano pag-usapan nila first fruit. Pero sa ating mga anak ng Diyos, subukan natin. In fact, hindi natin kailangan subukan ang Diyos. Bakit? Subok na ang Diyos. Amen. Subok na ang Panginoon. Amen. Alam mo yung first fruit, sa akin lang personal blessing. Yung binigay kang first fruit, kapatid, binalik ng Diyos 3 times. Sabi ko, hindi pa nakarating ng Sunday, binalik na ng Panginoon ang blessing ng Panginoon. Oo. Makita natin ang pagpapala. Maraming mga kapatid na nagpatotoo pagdating sa first fruit. Amen. Ang ating property, this is the fruit of our first fruit. Amen. We enjoy the blessing of God. Amen. Kaya kapatid, yan ang susi ng pagpapala ng Panginoon. Subukan natin kapatid, practice natin. Because God is able to make all grace abound. Amen. All grace abound. Kaya ng Diyos pasaganahin ka. Amen. Mag-iisip ka eh. Hindi ka maniwala na may ginamit ang Diyos. Sabi ko, paano ito? Paano nakarating ang blessing na ito? Amen. Oo. Paano? Amen. Kasi makita natin kapatid, yan ang blessing ng Panginoon. Unahin natin ang Diyos. Seek God first. And everything will follow. All these things shall be added unto you. So, kapatid, unahin mo ang Diyos. Yan ang susi ng pagpapala, ng kasaganahan sa darating na 2026. Kahit may pagsubok ka, may problema ka. Hindi natin sinabi, walang problema, walang pagsubok, kapatid. Pero hindi pwedeng mapigilan ang pagpapala ng Diyos kahit ikaw ay sa gitna ng pagsubok. Amen. Oo. Kami ngayon ay sa gitna ng pagsubok. Malaki po yung budget. Pero makita natin kapatid, walang makaharang ng pagpapala ng Diyos. Pag ang Diyos magbukas, everything will follow. Kapatid, kaya unahin natin ang Diyos, sabi ng Biblia. Yan ang prinsipyo ng Diyos. Huwag nating ihuli ang Diyos sa oras, sa lahat ng bagay, maging sa ating material, sa pagbibigay. Huwag nating ilagay sa number 2 o huli ang Diyos. Lagi nating ilagay sa una ang Diyos. Dahil sa Kanya ang susi ng pagpapala para mabuksan ang masagalang pagpapala para sa iyo kahit dumadaan ka sa pagsubok. Nandyan pa rin ang pagpapala ng Panginoon. Amen.
Yan ang sinasabi ni Isaiah 22. O, the key of the throne of David. No, doon kay Eliakim. Eliakim is the picture of the Lord Jesus Christ. Sa kanya ang susi. Siya ang magpasya kung paano ka pagpalain ng Diyos. Kaya unahin mo siya, maging malapit ka sa Kanya, keep closer to Him. Sa Kanya ang susi. Kapatid, no. Yung ano lang, sample ko lang, yung kusinero, pagkaibigan mo kusinero, hindi pa nakakain yung mga bisita, nakakain ka na. Amen. Sa probinsya, mga kaibigan ko, kusinero. Lalapit ako sa kusina. Kamusta? Ayun, may patikim ako sa'yo. Mauna kang makatikim ng blessing. Kusinero lang yan, kapatid. Lalo na kung sa Panginoon ka. Lagi kang lumapit sa church ng Philadelphia. Nandoon ang susi ng pagpapala at ang may kapangyarihan at may karapatan na magbukas sa iyong susi. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Just keep closer and closer to God. Closer to His church. Diyan ang susi. Walang makapigil. Pagpalain ka ng Panginoon. Amen. Kaya po, ang dalawa lang. Kasi wala tayong oras. Dalawa ang bibigay ko ngayon. Set a goal para matarget mo this year. And seek God first in your life. Subukan nating laging first class ang Diyos sa buhay mo. Ibibigay rin ng Diyos ang first class na pagpapala sa iyo, kapatid. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, Ama sa langit, thank you for a great message. This is the first message, this 2026. Pinakita niyo sa amin, Panginoon, na ikaw ang may susi at may kapangyarihan, may hawak ng susi ng pagpapala, at ikaw ang may kapangyarihan at karapatan na magbukas ng masaganang pagpapala sa amin, because you are God is able to make us all grace abound and all sufficiency in all things. Kaya ngayong umaga, nais namin makita, matagpuan ang susi. Maliwanag na po, pinakita ng salita ng Diyos. Paano tayo matagpuan ang susi? Habang tinutugtog at panyaya, if the Lord speak to you through this message, and you want to experience abundant blessing in spite of trials and challenges in life, hindi mapigilan ng pagpapala ng Diyos kahit ikaw ay dumaan sa pagsubok, problema, nandyan ang Diyos, tuloy-tuloy ang pagpapala dahil sa Kanya ang susi. At ang susi, mayroon kang goal sa buhay sa taong ito. I-goal mo na makapaglingkod ka sa Panginoon. Ano ang goal natin sa pamilya? Anong goal natin sa ating financial, pagliling ministry, study, work, business? What is your goal this year? Why not commit to the Lord this morning? Why not come in the altar and talk to God? Altar is we're in the presence of God. You can talk to Him and tell Him what is your plan this year 2026. Kailangan partner mo ang Diyos. Kailangan priority mo ang Diyos. Sige po, why not come in the altar? Don't miss this invitation. Ask God to bless you. Don't go home without talking to God in the altar, in His presence. Don't go home without making decision to hold the key of blessing. Sige po, why not come in the altar? You want more blessing this year? Why not come in the altar? Sige po, masapin natin
ang Diyos. Whatever within your heart today, you are burdened, come to the Lord, casting all your care upon Him, for He careth for you. Ipo, kasapin natin. Diyos. Salamat muli, Panginoon, sa revival message this morning. Thank you for the brethren